yung Masjid Al-Aqsa na yan ay kiniklaim ng mga Muslim, may mga Muslim party doon, meron naman mga Hudyo doon, so kanya-kanya yung kanilang ano doon. So ang ginawa ni kapatid ni Cat Steven, bilang remembrance, bumili siya ng aklat. Ang nabili niya yung Quran nga, English translation ni Yusuf Ali. So binili niya yon purposely para ibigay doon kay Cat Steven din sa ospital. Pero unfortunately, hindi niya binuksan, hindi na binasa. Pagdating niya, binigay niya kay Cat Steven, sa kapatid niya. Sabi niya, sige, basahin mo yan, kung nga siya yung nakaratay sa ospital. Siya ngayon ang nagbasa. So in short, siya yung nag-guide, siya yung nabigay ng guidance ng Allah, at siya yung nakapag-Muslim. Dahil nabasa niya yung aral. Hindi sapat para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kababayan na i-judge ang Islam sa mga Muslim. Kasi ang Islam, yun yung aral. Pagka hinusgahan natin ang Islam ayon sa mga Muslim, yung mga tao na naging yumakap sa Islam, kasi hindi naman perfecto, mga tao lang yan eh. Kahit na sila naging Muslim, kahit na ang basehan ay aral matuwid, may mga tao na talagang ayaw sumunod sa katuwiran. Ayaw maging matuwid. Talagang gustong manatili sa kabaluktutan. Kaya may man nakikita tayo nagka-problema, or katulad niya may mga problema recently rito. So yun ay isa sa mga dahilan kung bakit na hindi tayo nagpapakabuti bilang isang Muslim. Kaya yun nga ang sinasabi natin, kapag ang basehan natin ay yung aral, yun po ay walang duda, dahil ang aral ng Islam ay talagang ito ay binase sa aral na kung saan binigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga propeta na yan, ang panghuli na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan lang yung katuparan, yun lang yung kaganapan ng mga aral na binigay sa mga maraming propeta na nauna. Kaya nga sinabi natin, katulad ng nabasa rin ni Brad, yung ayon sa atin, ang katauhan ni Jesus or si Jesus Christ ay isang propeta. Ang pagkakilala ng mga Muslim at pinaniniwalaan ng mga Muslim ayon sa aral ng Quran, sa loob ng Quran, sa aral ng Islam, na ang Jesus or Jesus is anak ni Maria, isang dakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha. At katunayan, merong isang chapter sa loob ng Quran na ang pamagat ay Maria. At ang sinalaysay doon yung kapanganakan ni Jesus Christ or ni Jesus or ni Isa alayhis salam, kung paano siya pinanganak. Meron din Brad yan sa chapter 3, ang Al-Imran, from verse 33 hanggang onwards, mahaba hanggang 37 yata, na puro yung kwento ng paano siya naipanganak. Ganon din sa Suratul Maryam, chapter 19 ng Quran. Ang title niya is Mary. So, ganon po, mas maraming nabanggit ang pangalan ng Jesus or Isa alayhis salam at ng kanyang ina sa loob ng Quran, mas maraming beses nabanggit kaysa sa pangalan ng Propeta Muhammad. So, kanila ang kapayapaan. So, ganun po. So, hindi natin masasabi, katulad ng mga claim ng mga, let's say, mga European or Westerners, na ang Quran ay kinopya lamang na Muhammad. Kapag yan, or sinasabi nila na ang Muhammad is Antichrist. Kapag Antichrist, katulad, let's say ako, ay anti-ganito ako, bakit ko bibigyan ng pabor, isusulat ko yung kanyang bibliography sa aking aklat, di ba? Pag ako yung kumopya, may aklat ako at bibigyan ko sila ng pabor. So nangangahulugan lang, yung Quran ay hindi yan ginawa ni Muhammad, hindi kinopya or ano man, yan ay revelation mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi magagawa ng isang propeta na hindi ilagay sa loob ng Quran kung ano yung nireveal sa kanya. Hindi niya pwede itago yun. Definitely ilalagay. Kaya nga nandyan yung Suratul Maryam, nandyan yung kwento na kung paano siya pinanganak. Kaya yung katulad ng sinabi natin na hindi ito basehan ng isang Muslim sa pag-judge ng ng reliyong Islam. Okay, gusto ko itanong kay Brother Nabil tungkol doon sa anong naging Muslim ka na, Brad. Ano ba yung mga na-experience mo sa feedback sa, let's say, katulad mo isang professional, especially ngayon, ikaw ay nagtuturo sa isang well-known na university dito sa ating lalawigan, sa Wesleyan. Ano ba yung mga problema or kaya mga hindrances sa iyong pagka-Muslim doon sa iyong kapaligiran? Sa iyong kapaligiran meaning sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kakilala. Ano ba yung mga okay, Brad? Ano naman po, pinaliwanag ko po sa kanila na sabi ko,
dito ako naniniwala, eh, nakuha naman po yun sa paliwanag, sa dialogue, nirespeto naman po nila yun. I see. Mashallah. Lalo na po nung aking asawa at saka po anak. Mashallah. Nirespeto naman po. Maging po yung aking mga magulang nung nabubuhay pa sila, nirespeto naman po nila kasi pinaliwanag ko kung ano itong pinasukan ko, pinag-aralan ko kung ano itong pinasukan ko, at may mga tanong po sila sa akin na bakit, pinaliliwanag ko naman po lahat. Mashallah. At ang sabi naman po nila, iginagalang namin ng iyong desisyon, gawin mo na lang ng mabuti. Mashallah. Kaya okay naman po. Doon naman po sa paligid, sa school, accepted naman po nila dahil alam po naman nila na ako po ay Muslim. Mashallah. At kung minsan nga po, pagka bakante ako, nakakausap ko po yung mga estudyante, willing naman po silang makinig, but at the end, hanggang sa nakikinig lang talaga sila. Mashallah. Pero marami po silang mga tanong kasi yung mga